Hello po mga kapatid. Our today's devotion entitled The Word of Truth, ang salita ng katotohanan. Our scripture reading ay matatagpuan natin in Colossians chapter 3 verses 1 to 8. I hope basahin po natin iyon, and our key verse ay nasa John chapter 14 verse number 6. Very familiar verse sa bawat isa. Ang sabi po ni Jesus, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So si Jesus ang katotohanan, ang salita po niya ang katotohanan. So eventually lahat tayong tao ay meron tayong 3 questions sa buhay na ito. Una ay saan tayo nanggaling? Pangalawa ay bakit tayo nandirito? Ano ang purpose? And then pangatlo ay saan tayo pupunta? So yan ay 3 questions na maliwanag na sinasagot po ng salita ng Diyos. So makikita po natin napakarami mga philosophers, even prophets, ang siyang nagtatangkang sumagot sa katanungan po na iyon. So pero ang kanila pong mga kasagutan ay very inadequate. So hindi ho sapat yung kanilang mga nagiging konklusyon. Sapagkat ang tao ay limitado sa kanyang panahon, ang tao ay limitado ng kanyang edukasyon, at ang tao rin ho ay limitado ng kanyang observation. That's why our mind is very infinite, but the mind of God is our mind rather is very finite, pero ang isip ho ng Diyos ay infinite, no? Walang hanggan ang isip ng ating Panginoon Diyos. So let us answer sa ang 3 katanungan po na yon ayon sa salita ng ating Panginoon. First question is, where did we come from? Saan tayo nagmula? So very clear ang sagot ng salita ng Diyos. Tayo ay nagmula sa Diyos at tayo po ay para sa Diyos. So hindi tayo produkto ng impersonal time, or hindi tayo produkto ng by chance. Kumbaga hindi tayo bigla na lang ang tao ay sumulpot na galing po sa kawalan or galing po sa wala. So tayong tao ay nagmula tayo, nag-ugat tayo. Ang pinagmulan ho natin ay sa kaisipan ng Diyos. Ang tao po ay created by God at para po sa Diyos. So second question na mahalaga hong sagutin natin ayon sa salita ng Panginoon is, why are we here? Bakit tayo nandirito? So the very purpose na reveal sa atin ng salita ng Diyos, ang reason kung bakit ang tao ay nandirito, that is for us to glorify God, no? Para luwalhatiin ang Diyos. That is the main purpose kung bakit tayo nandito sa lupang ito, para luwalhatiin ang Diyos sa ating mga relationships, at luwalhatiin din ho ang Diyos sa ating mga ginagawa. So ang Diyos ho ba, tanungin natin ang ating sarili, naluluwalhati po ba siya sa iyong relationship, sa iyong asawa? Naluluwalhati ba ang Diyos sa iyong relationship, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid? Naluluwalhati ba ang Diyos sa iyong relationship, sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga kapatid sa Panginoon, sa iyong mga kamananampalataya? So, mahalaga ho na maluwalhati ho natin ang Diyos, maging sa ating mga ginagawa, maging sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, sapagkat kung ang purpose ng ating ginagawa para sa Diyos ay hindi para sa kanyang kaluwalhatian, then yun ho ay mawala ng kabuluhan, yun po ay masusunog lamang, yun po ay masasayang lamang, at wala tayong matatanggap na reward. So napakahalaga na lahat ng ginagawa ho natin para sa Diyos ay talagang para talaga sa Panginoon. It is all for the glory of God. And then third question na napakahalagang sagutin natin is, saan tayo pupunta? No? Saan tayo tutungo? Sinagot din ho yan ng salita ng Diyos, na kapag tayo ay namatay, sabi po ng Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. No, meron pong judgment sa mga mananampalataya, maging sa mga hindi mananampalataya. Ang judgment sa mga mananampalataya ay judgment seat of Christ. Hindi po doon nahatulan kung tayo ay ligtas o hindi, dahil ang isang matunay na mananampalataya ay ligtas na ho, secure na ang kanyang walang hanggan na kalagayan sa presensya ng Diyos. So tayo ho ay hahatulan sa ating gawa kung tayo ay may gantimpala or tayo po'y walang gantimpala. So napakahalagang ma-realize natin na we are accountable to God. May pananagutan tayo sa Diyos.
So, tayo'y napakahalagang gumawa, maglingkod sa Kanya because someday pagharap natin sa Diyos, ipagsusulit po natin lahat ng ating ginawa. Kung meron tayong gantimpala or wala. At napakasayang isipin na ako at ikaw, pagharap mo sa Panginoong Diyos, sa lahat ng ginawa niyang pagpapala at kabutihan sa iyong buhay, ay makatanggap ka ng reward sapagkat yung reward na yon ay ipepresent mo rin sa paanan ng ating Panginoon Kristo. And then there are judgment for the unbelievers. Yun po ay ang Great White Throne Judgment. So ipapakita po doon ang mga taong hindi po, they did not make it. Kumbaga hindi ho sila nakatungo ng langit. No? So, napakahalagang ma-realize po natin yan bilang isang tao na meron tayong papatunguhan pag tayo po ay namatay. So, we praise the Lord sapagkat ang salita ng Diyos ay napaka-adequate at ipinapakita sa atin kung ano po ang sagot sa napakahalagang katanungan na yon sa buhay ng isang tao na hindi kayang sagutin ng sino man pong mga philosopher, ng mga taong dalubhasa apart ho sa katotohanan ng salita ng Diyos. Let us pray. Our Father in heaven, salamat po sa salita niyo ng katotohanan na siyang nagbibigay, Lord, kasagutan sa napakahalagang tanong sa akin bilang isang tao. Nawa, Lord, patuloy kong panghawakan ng salita niyo at itong aking maging gabay sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.